Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga nanonood ng video na to. Nandito na naman ako ngayon para titignan natin yung pananim namin dito sa loob lang ng bakuran na dragon fruit. Ito siya. Tuloy-tuloy rin ng buhay niya. Kaya lagi ko lang naman minomonitor ito. Kada umaga tinitignan ko. Maski yung yung pear cactus na tinatawag nila sa Maguindanao, sumpat. Yan ang tawag diyan, sumpat. Yan, nakita ko yan, kinuha ko yung cuttings na yan, tinanim ko diyan kasi napanood ko sa YouTube na sa Mexico pala plantation din yan, kaso lang marami rin klase ng variety. Iba't iba rin ng itsura ng bunga niyan, pero mga maliliit lang. Sinlaki lang ng hinlalaki ng paa. Kumbaga sa mana kasana ama na ay iunganin uger na gakaan mamis pun sa kanin kagin na bagunga. So, i-search mo sa YouTube yan, meron yan, malawak na plantasyon sa Mexico yan, sa may mga production sila dyan. Malaking gamot yan. Kung ano yung mga benefits na nakukuha dyan, ganun din ang mga benefits na nakukuha dito sa pagkain ng dragon fruits na to. Ito, short video lang yan para lang ipakita ko sa inyo. Ito yung pananim, ganyan yung puno niya, ganyan kami nagtanim yan. Ito yung unang-unang tinanim namin bago kami nag-umpisa sa farm. Ito ngayon nasa kabila naman, titignan din natin. Ito nga pala mga kaibigan, mga tagapanood, magtataka kayo kung bakit mayroong mga gulong dyan. Yan yung mga gulong na ginagamit namin dun sa dragon fruit, dun sa pananim. Iniipon ko yan kasi dadalhin yan dun sa farm para yan yung magiging sabitan ng dragon fruit. Ilalagay yan dun sa taas ng poste. Shout out nga pala sa pinsan ko na nagsusupply sa akin ng gulong na yan. Salamat Insan Sonson. Kung napapanood mo to, salamat sa iyo ng marami. Okay, ito na yung sa kabila, although nasa loob lang ng bakuran namin yan. Ito yung mga parang sample ko bago kami nag-umpisa sa farm. Minsan kasi hindi ako nakakapunta dun sa farm kasi nasa Dato Saudi yun. Ito nasa loob lang ng bakuran namin sa SPDA. Parang dito ko na lang din minomonitor kasi halos magkakasabay lang ito. Halos magkasabay lang. Araw lang ang pagitan. Nauna ito ng isang araw kaysa dun sa GLA's Dragon Fruit Farm. Kaya halos pares lang, sabay lang. Although yung nasa farm na yon, maganda ang lupa. Ito kasi tambak ito. Tambak. In-script dati ito lupa, tapos tinabunan ng lupa na panibago. Ito siya. Kaya ito nung nakaraan season, namunga na ito. Kaso nga lang, hindi lahat ng bulaklak ay natuloy. Gawa nung hindi pa gaano stable yung ugat niya. Kasi itong pananim na to, dragon fruit na to, kailangan maganda talaga yung pwesto, saka kumbaga sa malakas muna yung ugat, kumbaga sa yung coverage ng ugat kailangan talagang maayos. Kasi bago niya yun, kasi ang nagsusupply sa katawan niya, doon niya nakukuha nutrients siyempre sa ugat.
doon nag-uumpisa sa ugat yan. Kaya kung hindi maganda yung pagtaniman mo, hindi rin magandang kalalabasan ng mga stem, yung mga suloy, sanga. Suloy na tinatawag sa sa ibang lingwahe yun. Ayun ang tinatawag na sanga. Kumbaga sa sa Maguindanao, tuba ay mga sumpatin. Nambay, kagina manaman sumpatin niya pamilya na cactus bunso kanin. Na nakabaguin niya sa Elkita no pa kaya limudzuin niya sa early 2000, siguro mga 2005 to 2006 ganyan nagumpisa yung dragon fruit dito sa Pilipinas. Nagumpisa yan doon sa Luzon hanggang sa bumaba na rito sa Visayas, napunta na rito sa Mindanao. Dito sa Mindanao siguro meron mga 4 na taon pa lang ito. Maglilimang taon pa lang naumpisahan. Kaya ito naman, pananim namin dito, mahigit 1 taon pa lang ito. Nasa 1 taon 2 buwan na. Ganon. Kaya nagpatikim na rin ito noon noong last season. Although isa 2 lang tuloy. Kayo, pasok tayo rito muna. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko mga kaibigan. Dito nanggaling yung bunga nung unang na-harvest namin dito. Yan, pinagkatingan. Yan, nagagal. Ito 2 variety ito mga kaibigan. Para sa kaalaman ng mga nanonood. Itong variety na to, ito. Ibang variety yan. Yan yung tinatawag na Godzilla. Ito naman, itong madalang tinik, lang yan. Yan yung ordinary, pang farm, common na pang farm. Kasi hindi siya self-pollinating siya. Itong kino-cross pollinate yan yung Godzilla. Ang Godzilla, ang pagkakaiba nung parehas ng kulay, kaso nga lang parang shape nung Godzilla. Kung yung nakikita niyo rito sa sa mga niya, yung tinik niya madalang. Ito madalang ang matinik. Tapos yung Godzilla, sunod-sunod yung tinik niya. Sunod-sunod at saka makakapal yung stem niya. Oo. Marami dito. Ito at saka magkaiba, di ba? Yung isa dito sa bandang ito. Iba ang stem. Tapos ito iba rin. Yan, 2 variety ito pinaghalo ko sa isang poste. Ito yung puno niya, pinakapuno pinanggagalingan. Ito yan siya. Di ba magkaiba? Yung isa madalang pinanggalingan ng tinik, tapos yung isa sunod-sunod, lapitan hanggang dito, hanggang sa paakyat na sila roon sa taas. Yan. Ito 2 variety rin yan. Ito rin naman ng puno niya dito. Ito mga maliliit lang ito. Kasi unang-una, kung sa mga susunod na araw, pag nakapwesto na kami dun sa farm, nagkaroon na tayo ng cottage dun. Siyempre sa mga gustong magtanim, bago namin sila bibigyan ng cuttings, seminar namin sila, bibigyan namin sila ng konting kaalaman base sa mga na-experience ko dito sa pagtatanim. Kasi meron dapat at saka meron hindi dapat na gawin pag ikaw ay nagtanim nito. Sa bagay ito, madali lang ito. Madali lang alagahan. Madali lang. Kagaya ngayon yan, no? Yan.
Saan ba nakikita nyo? Yan oh, bagong suloy. Tumutubo na yan. Yan, tumutubo na yan. Tinatanggal yan. Kaya maya maya tatanggalin ko yan. Kasi para hindi nalalago dito sa ibaba ng gulong. Kasi magiging sagabal yan dito sa taas. Kumakasano, naaantala yung kagaya ngayon. Parating na yung yung fruit season. Nakakaabala yun sa paglabas ng mga buds. Yung kumbaga sa Maguindanao, tambulo. Kagaya ngayon to, isa. May lumalabas na maliit na buds. Yan, mga signs yan. Yan, signs ng buds yan. Paglaki niyan, yan na yung nagiging bulaklak na. Pag bumuka na yung bulaklak, magiging bunga na yun. Ayun na yun. Ito, ano yan, variety niyan, Godzilla. Yan ang Godzilla. Sumikat na kasi si Haring Araw. Kaya nabubuhay na naman sila. Kasi ito pala mga kaibigan, mahilig sa araw. Kaya yun ang dapat na malaman nung kung sinong gustong magtanim. I-prepare niya yung lupa na pagtaniman. Kailangan hindi masilungan ng mga puno ng kahoy. Tanggalin yung mga malalaking puno sa paligid. At kailangan nakabila dito. Nadadirect nung sunlight. Magmula umaga. Possible hanggang mga alas 3 kung pwede. Oo. Lalo pagka hanggang sa pagdilim, nasasagap niya yung sinag ng araw. Yun ang pinaka maganda ron. Kasi itong pananim na to, matubig ang laman nito. Matubig siya. Pero hindi siya hiyang sa matubig na lupa. Kasi marami siyang magiging sakit pagka laging basa yung lupa. Unang-una na yung fungus na tinatawag nila. Ang fungus, siya sa Maguindanao na ngigirakan. Di ko kanya ba ipili ko sa inyo ito mga ipakita ko sa inyo pinanggalingan dating nagfungus ito. Ito nagfungus yan. Ito. Pero hindi naman nakakabahala para sa kaalaman ng lahat. Kasi yung iba, nag-a-advise yung iba na putulin ka agad. Hindi naman ganun yun. Kasi kumbaga sa tao, ito yung pinagkakatawan niya. Ito mga galamay. Kumbaga sa punong kahoy, ito yung pinagkakatawan ng puno. Nasa ilalim siya. Ito yung pinakabalat lang. Kasi ito walang dahon ito. Balat lang. Ngayon, pag napansin mong maninilaw yan, lalo na pagka nabulok na, tanggalin mo lang, kiskisin mo, i-disinfect mo yung yung kutsilyong gagamitin mo. Ingatan mo masugatan yung pinakakahoy niya, yung pinakakatawan, yun ang stem niya. Meron din ako ipapakita sa inyo rito na isa pa, medyo mahaba-haba na ito. Kasi lumago na sa taas. Ang nangyari dito, dahil sa re-research ko sa mga YouTube kung ano yung gagamitin ko para matanggal yung mga langgam, nag-iimbento ako. Kaya huwag ka basta-basta mag-imbento rito kung hindi ka sigurado. Kasi ito, ginagaya ko yung nasa YouTube kung paano gumawa ng mga yung mga pang-spray na para maitaboy yung mga langgam. Kasi pinamamahayan ng langgam dito noon. Ngayon, inisprayan ko. Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Basta wag kayo basta-basta gumamit ng mga pang-spray na hindi naangkop dun sa pananim. Kasi ito, nung nag-spray ko, nanilaw yan. Natanggal nga yung mga langgam pero naapektuhan naman yung pananim. Hanggang sa mabulok yan. Ginawa ko, kiniskis ko.
Kasi fungus na yun. Hindi ko pinutol kasi sayang oh. Kung puputulin mo yan, hindi magpanibago ka na naman. Hindi ka naman nakakasiguro kung hindi magpungus yung susunod na itanim mo. Kaya alhamdulillah okay na siya ngayon. Recovered na. Kaya meron na rito mga iilan nagbibigay na ng sign na para maglabas na ng buds. Oo. Kaya yun lang mga kaibigan, madali lang mag-alaga nito. Tutukan mo lang at least sa loob ng isang linggo, 2-3 beses mo mapuntahan. Hindi naman kagaya ng mga ibang pananim, yung mga short crop na halos araw-arawin mo, pupuntahan mo. Kaya mahirap yun. Ito nga pala, papakita ko sa inyo ang mga cuttings dito. Oo. Ito, yan. Ganyan ang pag-cuttings. Kung gaano kahaba yan, 1 feet to 13 inches yan. Ito yung pinaka nasa ibaba. Oo. Oo, ito siya. Ganyan. PM lang kayo sa GLS, mag-message lang kayo sa GLS Dragon Fruit Farm para masagot yung mga katanungan nyo. Sa abot kaya ng aming kaya ng aming kaalaman. Oo. Kasi ito, hindi kami basta-basta magbibigay. Ito yung magbibigay nito sa mga baguhan magtatanim na hindi namin sila maabisuhan kung paano, kasi sayang lang yung pera nila. Oo. Ito yung variety na cuttings ng variety ng Godzilla. Available na rin dito. Although konti lang ito. Pero kung sino yung gusto mag-order, pwedeng mag-reserve. After a week, i-prepare namin. Ito pinaka-the best na itanim na ito. May ugat na. Oo. Pwede na ito. Pwede na ito itanim. Oo. Kasi kung makapunta kayo sa i-like nyo lang ang page ng GLS Dragon Fruit Farm, may contact number doon, pwede kayo mag-direct, mag-text doon. Minsan kasi pag nagme-message kayo doon, matagal kayo ma-replyan. Pasensya na kasi tambak yung nagme-message sa ngayon. Pero kung doon kayo mag-message direct sa sa cellphone, yung contact number doon, o di kayo kumontak kayo doon, priority yung ko-contact. Ito, ganito yung mga nag-umpisa ako rito, ganyan kaiksi ang mga tinanim ko. Ang kagandahan ng maiksi, mga kaibigan, ito may ugat na rin. Once na tumubo dito ang suloy, yun na ang tuloy-tuloy na. Piliin mo na lang kung saan malusog doon. Iisa lang ang kukunin mo habang hindi pa sila nakaakyat doon sa taas ng gulong. Kasi itatali mo yan. Pag once na tinali mo yan, doon nag-uumpisa mag-build yung lalabas na yung mga ugat-ugat niya. Kagaya nito. Ayan. Nakikita niyo mga ugat yan. Ugat nung unang tubo. Kaya kung masyadong mahaba yung itanim mo, maaga makaakyat sa taas. Pero mahina naman ang ugat. Kasi ang ugat niya nasa ilalim lang ng lupa. Hindi nakakapit yung ugat sa poste. Oo. Ganun talaga yan. Kaya maraming dapat na aralin. Although hindi naman gaano mahirap. Hindi mahirap sa atin na may mga, lalo na sa mga may edad na. Oo. Yung mga nagkakaedad na, hindi mo kailangan magbanat ng buto rito. Sa pag-aalaga nito, monitor ka lang. Ang pinakamahirap lang dito na portion dun sa unang pagtanim, kasi kailangan mo ng manpower. Dun mo kailangan ng mga kasamahan, mga katuwang mo para mailagay mo yung mga poste na yan. Salamat mga kaibigan, hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod na update, susunod na video ko, malay nyo maglalabasan na yung mga buds nito.
Doon sa una kong video upload, meron lang kasi sa mga kaibigan ko na nagsuggest, na sabi niya sana tagalugin mo naman para maintindihan ng iba. Oo nga naman, marami akong kaibigan na hindi Maguindanao, Maranao, mga hindi natin kaparehas ng religion, mga Kristiyano. O kasi maski Muslim, hindi naman lahat ng Muslim nagkakaintindihan eh. Eto na siya. Ito yung nasa kabila, nasa loob lang ng bakuran namin. Ito yung pinaka main gate namin. Dito pwede kayong, sa gustong mamili ng cuttings na yung pang bakod lang, pang gardens lang, hindi kailangan ng farm, dito pwede na kayo kumuha. Nakakapili pa kayo rito, dalawang variety, Godzilla at yung Moroccan Red, Royal Red kumbaga. Ayan siya. Nakikita nyo ang pagkakaiba. Meron dyan, nakikita nyo sunod-sunod yung yung tinik niya, saka may madalang ang tinik. Ibig sabihin madalang ang tinik, yan yung Red Royal o di kaya Moroccan Red. Ito yung malaki na yan, yan yung tinatawag na Godzilla. Sige, salamat mga kaibigan sa panonood. Pasensya na kayo sa mga explanation ko kasi baguhan lang din ako rito. Mag-iisang taon, mahigit isang taon, 2 buwan. Pero kung ano man ang natutunan ko rito sa pananiman, obserbahan ko rito, kaya ibinabahagi ko na lang sa inyo para maintindihan. Kasi yun ang kailangan dito. Kailangan pag may bibili ng cutting sa iyo, kailangan pa intindi mo sa kanya kung paano gagawin niya para hindi masayang naman yung puhunan, kahit konti lang, konting puhunan. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo, pagkakaiba yan, yung pagkamahaba ang cuttings, walang lumalabas na ugat doon sa pananim mo. Lalabas yung ugat doon na sa sa suloy, doon sa usbong na niya. Kaya mahina ang kapit sa ibaba. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Abangan nyo na next upload ko ng video. Salamat mga kaibigan, salamat sa pagtitiyaga. Wala gaanong mga dekorasyon itong video ko. Pasensya na kayo. Okay, salamat. Importante maintindihan nyo, makuha nyo lahat ng mga sinasabi ko rito, sa lahat naman ng gustong magtanim. Bye bye.